Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Mga kababayan, dito naman tayo ngayon sa ating programa at ang paksang na aming tatalakayin ngayon is Common Questions Concerning Jesus Christ. Ang mga karaniwang tanong patungkol kay Hesukristo. Bago mag-umpisa ay Ustad Abdullah Kuti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ito po ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo at alhamdulillah also he graduated at journalism at Lyceum of the Philippines. Okay. Anong taon yun? 1984. 19. At nakatapos din sa New Era College in the year 1990. Ito ay na-assign po sa Japan sa taon na 1993. 5 years po sa Japan. Hinahawakan po niya ang buong Japan, representing the head of Iglesia ni Cristo sa Japan in the year 1993. 5 years siya doon, alhamdulillah. At naging Muslim, hiniyakap niya ang relihiyong Islam sa taong 2008. Alhamdulillah, ngayon sa kasalukuyan, dito kami ngayon sa Doha, Qatar, Fanar, at dito namin tinatalakay itong subject na ito, ang karaniwang mga katanungan patungkol kay Hesukristo. Ustad Abdullah. Maganda itong talakayan natin ngayon, Ustad. Kaya nga tayo ay nagagalak sapagkat alam natin maraming sumusubaybay sa atin sa programa natin ito sapagkat talagang napakaganda nitong ating talakayan. Very controversial ito, Ustad. Sapagkat maging ang iba't ibang sekta mismo sa Christendom, no, ay may iba't ibang pagkakilala patungkol kay Hesukristo. Ano ba ang kanyang likas na kalagayan? Mayroon pong mga katanungan, Ustad Abdullah. Mayroon pong mga katanungan dito sa mga hindi mga Muslim. Bakit daw tayo na mga Muslim ay hindi naniniwala kay Hesukristo bilang Diyos? Ano po yung masasabi nito? Masasabi natin dyan, Ustad, tungkol sa hindi natin paniniwala na si Hesukristo ay hindi Diyos at kailanmay hindi natin siya sinasamba sapagkat siya rin mismo ang may sabi patungkol sa bagay na yan. At ako'y gustong magbasa sa simulat mula pa dito sa Juan 8:40 na ito'y pahayag mismo ni Hesukristo. Mabuti basahin ko ito, Ustad. Okay, si Hesukristo mismo ang nagsabi. Siya mismo may sabi dito po sa Juan 8:40. Pakinggan po ninyo mga kapatid at mga ginigiliw naming mga taga-subaybay. Subalit nga'y pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Tao, hindi Diyos. Siya po may sabi. At kung ako naman ang tatanungin, Ustad Abdullah, alam mo kung akong tatanungin? Sa disim na tinatanong bakit hindi tayo naniwala nga si Hesukristo ay Diyos, sabihin ko, sinong nagsabi na hindi tayo maniniwala? Kung si Hesukristo ang nagsasabi na ako'y Diyos, sambahin ninyo ako, kami maniniwala. Saan po mababasa sa Biblia na si Hesukristo ay nagsasabi na ako'y Diyos? Subalit, dagdag sa iyong nabasa kanina, yung sa Acts 2 verse 22, basahin nyo, Ustad Abdullah. So, basahin po natin mga sa gawa, pagkakaliwat sa wikang Tagalog. Mga gawa ng mga apostol sa 2 talatang 22. Ito pa sinasabi. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Pero lihis yata ang translation dahil sa English, it's very clear sa English na na-memorize ko to sa English, Jesus of Nazareth, a man. Hero, sinasabi, Jesus of Nazareth, a man, approved of God. Very clear. Basahin, pakibasa. A man approved of God. A man approved of God. Doon sa King James Version. Sa King James Version. Basahin po natin Acts sa chapter 2, chapter 2, 22. Verse 22. Ganito pong pagkakasabi sa English, tingnan natin. English. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man Amen. approved of God among you,
by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Isang tao. Sinong nag-aproba? Ay Diyos. Sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga himala na pinapakita sa tao, inaaprubahan ito ng Diyos. Siya ay isang tao ayon sa Biblia, sa mga gawa 2:22. Kung sasabihin man nila nga si Jesucristo ay Diyos at tao, ay dagdag bawas na yun. Dahil hindi sinasabi sa Biblia na si Jesucristo ay Diyos at tao. Silang nagsasabi. Ang sinabi ni Jesucristo at ang Biblia, si Jesucristo ay tao. Hindi Diyos at tao. At saka may patakaran dyan, Ustad, pagka nagdagdag bawas. Ano ba May ang parusa? patakaran ng Biblia riyan. May paparusa Basahin ba sa natin. mga taong nagdagdag Kung bawas? gaano ka delikado Sige, babasahin nga kapag natin. ang isang tao o predikador, lalo na predikador ng Biblia, ay nagdagdag o kaya ay nagbawas ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Alam niya, ng mga dating kasama nating mga pastor, mga pare, Sige nga, ng basa. Kristyanismo. Ito po. 22:18 hanggang 19 ng Apokalipsis. Revelasyon. Aking binababalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Mga salot. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Matindi, Ka-OJ, sa sinasabi o Ustad Abdullah, na sinasabi ng Biblia. Walang dagdag bawas pala. Wala palang kumilik doon. Wala. Wala, ano? Wala. Walang dagdag bawas eh. So, dito, makikita natin kapatid. Ano pa kaya mga kasunod? Sabihin lang, may rason naman sila. Hindi nyo alam sa Biblia nagsasabi, I and my Father are one. No. Ako at ang Diyos ay isa lamang. Controversial na naman Juan yan, Gis Ustad. 30. Juan Gis 30. I and my Father are one. Tama, ako at ang Ama ay iisa. Ano masasabi natin dito? Basahin natin yung mismo muna, yung Juan Gis 30 na yun. Babasahin natin. Basahin muna natin, tsaka natin Yung basahin natin ang context. yung konteksto. Basahin muna natin bakit Juan ba? Gis 30. Basahin natin at pagkatapos ay Yung context niya, yung basahin kasama. natin mula sa 27 hanggang 30 para malaman ang konteksto. Kasi yung iba teksto lang, conclusion kaagad. Conclusive kaagad So ito, basahin natin ang context, ang kasamang mga teksto nito, before and after. Yun. Kung anong ibig sabihin. Basahin muna natin yung 30. Okay. Ako at ang Ama ay iisa. Bakit siya nagsabing iisa? Tuldok. Intindihin natin. Tuldok na eh. Huwag nang magbigay kaagad ng conclusion. Dahil kung magbigay ng conclusion na siya ay iisa, yan Diyos na, ay magbigay din tayo ng pansin sa ibang talata ng Biblia at kapitulo ng Biblia. Dahil may sinasabi sa Juan 17:23. Basahin muna natin yung 27 pababa ng 30. Sige, basahin mo muna. Para lalong luminaw at bago natin basahin yung 17, Sige, 23. basahin mo yung Ito po context. sinasabi. Oh. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Tuloy natin, ito na konklusyon. Ako at ang Ama ay iisa. Ang ibig palang sabihin, hindi yung pagka-Diyos, kundi yung nagbigay, yung binigay sa Kanya, yung mga disipulo ang ibig sabihin. No, yung mga alagad. Oo, so ang ibig sabihin, Mga kung binigay, naging tagasunod ni Jesucristo, walang sino mang makaligaw. Dahil ang tagasunod ni Jesucristo, yun din ang tagasunod ng Ama. Nang ang ibig sabihin, pag sumusunod ka sa Ama, sumusunod ka rin sa anak, sila ay isa. Yun ang ibig sabihin. Isa sila sa kanilang purpose. Ano bang purpose sa Tagalog? Layunin. Ang layunin ay isa sila. Na ang tao ay mapapasalangit. Yun ang ibig sabihin. Kung very naman literal sila na isa talaga ay Diyos, Sundan natin yung sundan natin takbo ng kanilang kaisipan, Ustad. sige, na kung mo iisa
Pinalilitaw nila na iisang Diyos kasi dinugtungan eh. Oh. Ako at ang Ama ay iisang Diyos. Okay. Ginawa nilang ganun Sundin eh. natin. Sundan natin. Sakyan natin. Sakyan natin yung kaisipan ng sandali. Literal. Bagamat hindi totoo, sakyan natin sa mandali. Okay. Makita natin sa Juan Hanggat- 17. Oh, yan. Basta pakibasa sa Juan 17, versikulo 23. Ito po ang sinasabi. Ako'y sa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. 17. 23. Okay. Ang sa English, medyo malinaw kasi ang English. Iba dyan Sige, sa... basahin natin sa English. John 17 verse 23. 23. Tingnan natin dito sa English. Sa English. I in them. Them plural. Ako ay sa kanila. Ako ay sa kanila. I in them. Ako ay sa kanila. And thou in me. At ikaw ay sa akin. That they may be made perfect. Upang ikaw ay maging ganap. Made perfect in one. Matindi. Mayroon pang perfect in one. So, Ito ganap ay na maging isa. King James Version, ha? ganap John na maging 17 isa. verse 23. That may be made perfect in one, and that the world may know At upang malaman ng buong sanlibutan that thou hast sent me na ikaw ang nagsugo sa akin and hast loved them at nagmahal sa kanila as thou hast loved me. kung paano ako'y minahal mo. Patuloy natin sa 24. tuloy Versikulo mo na. 24. Father, I will that thee also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory. Nako, matindi, brother. Nang ibig palang sabihin, dito, pag sila ay one, kung one nang sasabihin natin, Mapanganib yan. mapanganib dahil yung mga disipulo, them, ginagamit ni Kristo eh. Them, that they may will made perfect in one. Maging kumplito tayo na Ganap na isa. ganap na isa. Para Yung mga apostolos ni Kristo at saka siya ay maging ganap na isa. yun. Kaisa rin nila ang Ama. Delikado Yun, yan. so, Kasi ilan yung mga apostolos? 12. So kapatid OJ, Tapos idagdag mo pa si OJ Kristo. or Ustad Abdullah, ganito. Pagpapatuloy natin itong magandang usapan natin. Okay? Mamaya, itong unang lamang na kabanata, kasunod na kabanata, ay tatalakayin natin. At iisa-isahin natin itong paksa ng ang mga karaniwang katanungan patungkol kay Jesus Kristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Dito ngayon sa pangalawang kabanata sa ating paksang tatalakayin mga karaniwang katanungan patungkol kay Hesus Kristo. Okay? Dito tayo ngayon, Ustad. Pagpatuloy natin. Kanina ay nabanggit natin yung pagkakaisa. Yung salitang isa, I and my father are one. Ang sagot natin, nabanggit na natin sa unang episode. Dito naman ngayon, Ustad, ang salitang itong sabi nila na Son of God. Nga si Kristo ay anak ng Diyos. Sabi nila, pag ang kalabaw ay manganak, ang anak ay kalabaw. Pag ang Correct. kambing, ang manganak, ang anak ng kambing ay kambing. Correct. So, ang Diyos pag anak, ang Diyos ay may anak, ang anak ng Diyos ay Diyos. Yun ang logic niyo. Mapanganib yan. Anong masabi mo dyan, Ustad? Mapanganib yan, Ustad. Anong masabi mo Kasi dyan? pagka ang Diyos ay nanganak, lilitaw, ay magiging dalawa ang Diyos. Kasi nanganak eh. Diba? Kung nanganak ng isa, magiging dalawa ang Diyos.
hindi naman tatanggapin ng ating mga kababayang Kristiyano na ang Diyos ay dalawa. Lagi nilang ipaggigiitan na iisa lamang ang Diyos. Pakibasa nga sa Biblia, Ustad, dahil akala siguro nila si Kristo lang ang anak ng Diyos. Pakibasa nga sa Genesis 6, versikulo 2 at 4. Pakibasa. Basahin po natin, pakinggan ninyo mga kababayan, ang Genesis nakasulat sa Genesis 6, 6, 2 at 4. pakibasa nga. Kasi Ito po ang akala sinasabi. nila nga si Kristo lang anak ng Diyos. Nakita ng mga anak ng Diyos Mga anak ng Diyos. take note, mga anak Mga ng anak Diyos, ng ha? Diyos. Oo. Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon, at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak nang makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon. Mga bantog na mandirigma. Grabe. Mga anak. Huwag mo nang ilagay, Ustad. Ipagpapatuloy natin. Pagbasa, yung mga anak ng Diyos. Exodus 4:22. Exodus 4:22. 4:22. Yung, kasi sabi nila, pag anak ng Diyos, ay Diyos. So marami ngayon ang Diyos kung ganun. Dumarami na. Dumarami na. No? 4:22. Oh, 4:22. Exodus. Iyong sasabihin sa Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Ang Israel, panganay pa na anak. Pero si Kristo, nasulat ba panganay? Eh kung panganay si Jesus, at yan ay panganay, dalawa ng panganay ngayon. Pero titingnan natin, basahin mo naman, Jeremias 31, versikulo 9. Titingnan natin, kanina, Israel ang panganay. Ng panganay, anak ng Diyos. Diyos. So, Jeremias naman tayo, 31, 29. versikulo 9. O, 9. 31, 9. Jeremias. Sila'y darating na may iyakan at may pakiusap, napapatnubayan ko silang pabalik. Palalakarin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila kakatisuran. Sapagkat ako'y ama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. Kanina, Dumarami panganay. panganay. Kanina, Israel ang panganay. Tapos ngayon? Ngayon naman, Si Ephraim. Si Ephraim ang panganay. Kanina si Israel. Ngayon si Ephraim na. Kanina, Exodus 4, versikulo 22. Ha? Ngayon naman, Jeremias 31, versikulo 9. Tingnan naman natin ang Salmo. Anong sinasabi? Salmo 2, versikulo 7. Dahil dito nga tayo ngayon sa tinatalakay na anak ng Diyos, kasi sinasabi kasi mga kapatid, pag anak ng Diyos, Diyos. So titingnan natin ngayon. Sige, pakibasa Basahin nga. natin sa talatang 7. Oo. Narito po, mga ginigiliw naming taga-subaybay. Sige kapatid. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Si Haring David. Ha? Anak din ng Diyos. Anak din ng Diyos. Matindi kapatid. Anak ng Diyos. So, pag ang anak ng Diyos ay Diyos, imagine, ilan ngayon ang Diyos? Isa-isay natin yung mga anak ng Diyos sa mga nabasa natin kanina. Matindi pa nga, kung basahin natin ang Hebrews, Kapitulo 7, versikulo 1-3, yun ang matindi. Hebrews. May anak ng Diyos dyan na walang tatay, walang nanay. Chapter 7, verse 1 and 3. Pakibasa nga. 7. Sa chapter 7, 1 verse to 3. 1-3. Pakibasa. Itong si Melchizedek, Melchizedek, hari ng Salem, hari siya ng Salem. pari ng kataas-taasang Diyos. Pari ng kataas-taasan ng Diyos. Ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay.
Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos. Siya ay nananatiling pari magpakailanman. Kung sasambahin natin si Hesukristo bilang sasambahin natin bilang anak ng Diyos or Diyos, mas sasambahin natin si Melchizedek. Dahil si Melchizedek, walang nanay, walang tatay. Wala pang katapusan, hindi siya namatay. Walang simulan, walang katapusan. So sasambahin ko, kung ako ay sasambahin ko si Melchizedek. Di po ba? Pero ano po ba ang sabi ng Allah tungkol sa mga tao or yung nagsasabi na ang Diyos ay may anak? Basahin ko sa Arabic, basahin mo sa English. Ito. Sige. Start. Nagsasabi dito sa Suratul Ikhlas. Sinasabi ng Allah dito sa Quran. Quran chapter 112. Sinasabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Say, O Muhammad, He is Allah, the One. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Yeah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. That is the meaning of Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. He is Allah, the One. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah is the self-sufficient master. Parang nabulol ka na sa English mo, kapatid. The self-sufficient master. Okay. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor was he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And there is none co-equal or comparable to him. Very clear, mga kapatid. Yan po ang nabanggit sa Quran na ang Diyos po ay walang anak. Kasi tatandaan natin, kung ang Diyos ay may anak, magkakaroon din siya ng apo. Kung isipin natin na ang Diyos ay may anak, kapatid, paano ginawa ng Diyos? Yun na. Medyo questionable yan. Kung ang Diyos ay may anak, paano ginawa ng Diyos yung kanyang anak? Kung sabi sa Biblia, matindi. Paano ginagawa? Ayon sa Lucas 1:35, na ang Diyos ay overshadow daw. Nagpaibabaw. Basahin natin sa pakibaba nga, sa pakibasa nga. Sa Lucas 1:35. Magandang basahin nyo sa English kaysa sa Tagalog. Sige. Lucas 1:35. 1:35. Paano nilikha si Hesukristo ayon sa Biblia? Basahin natin Lucas 1:35. talatang 35. Okay, ito po ang ating mababasa. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, The Holy Ghost. and the power of the highest shall overshadow thee. Overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Isa-isahin nga natin, overshadow. Alam mo ba sa Tagalog, narinig ko yan, limlim eh. Pakibasa nga sa Tagalog, kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Parang nasisiyahan ako sa Tagalog eh. Dito sa Lucas 1:35, madali ka namang malimutin ka na talaga. Lucas 1:35. Okay. Sa Tagalog, kasi narinig ko, limlim sa Tagalog, nilimliman ng Diyos. Lucas 1:35. Sige, pakibasa daw. Lucas 1:35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Limliman. Alam mo yung limlim sa Bisaya? Naglumlum eh. Naglumlum na kanang manok gani nga nang itlog, kunya mahimong piso, lumluma na. Sa Tagalog pala limlim. Limliman. Ibig sabihin nagpaibabaw. Ang Diyos ay nagpaibabaw. Alam mo yung manok na lalaki at yung manok na babae. Ustad. Hindi ko sabihin. Yung manok lang. Yung manok na babae at yung manok na lalaki. Sunoy ba sa Bisaya? Pwede yan sa manok. So, applicable yan sa manok. Ano po ang terminology ginagamit sa Tagalog? Limlim din yun? Limlim din. Yung manok na babae at saka yung sunoy, yung lalaki isa ibabaw, sa Tagalog limlim? Limlim. Yung kabayo na babae at yung kabayo na lalaki sa ibabaw, limlim din yun? Limlim din. Nako,
Limlim. Hindi ko lang banggitin sa Bisaya. Dahil kung babanggitin sa Bisaya, masisensor tayo dito. Na ang Diyos ay lumilimlim. Nilimliman niya. Ang matindi. Sa Quran, hindi ganoon yung pagkalikha sa Quran, kapatid. So kung ang Diyos ay ginilikha niya ang tao, ay nilimliman, ay matindi. Sa Islam ay hindi. Yung lumapit po ang anghel, sabi po ni Maria, paano ako magkakaroon ng anak na walang taong gumalaw sa akin? No man had touched me. Only God, according to the Quran, God only will say, kun fayakun. Be and it is. Malikha at nalikha. Yun po ang pagkalikha ni Jesucristo. Sa salita lang ng Diyos, ay nalikha si Jesucristo. Tingnan natin, kapatid. Ang mga bituin, paano nalikha? O sa pamagitan lang ng salita. Okay, mga dagat. Ang sabi lang ng Diyos, let there be light. Okay. And there was light. Paano nalikha ang mga bundok? And let there be mountains. And there are mountains. Salita ng Diyos. Salita lang. Di po ba? Kun fayakun. Yung mga planeta ay nalikha sa salita ng Diyos. Kung nalikha sa salita ng Diyos ay Diyos, naku, ang mga bituin, pati dagat pala, mga bundok, ito ay mga Diyos din dahil nalikha sila ayon sa salita ng Diyos. So matindi, kapatid. Kaya nga delikado eh. Delikado. So ang anak, pag sabi natin na anak ng Diyos, ito ay hindi ito literal. Metaphoric ito. Metaphor. Na ang ibig sabihin, maka-Diyos. Sa Bisaya pa, Godly person. sa Bisaya, Diyos nun. Pag Diyos nun ka nga tao, ikaw anak sa Diyos. Okay? Maka-Diyos na tao, tinatawag ka na anak ng Diyos. Pero hindi po ito literal. Dahil ang Diyos ay hindi po mag-aasawa. Di po ba? So mga kapatid, tatalakayin natin sa pangatlong kabanata kung ano man talaga ang karaniwang mga katanungan ng mga hindi Muslim tungkol po kay Jesucristo. Sasagutin namin mamaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Mga kapatid, dito tayo ngayon sa pangatlong episode sa ating paksang tinatalakay ang mga karaniwang tanong patungkol kay Jesucristo. Ustad Abdullah, dito naman tayo itong John 1:1. Ayan, dahil magandang- ito ay matindi itong bersikulo na ginagamit nila na batayan nila nga si Jesucristo ay Diyos. Pakibasa nga kung ano ang nabanggit doon sa John Ito chapter 1. pinaka-paborito, pinaka-bottom line, pinaka-paborito ng mga nagsasabi na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya basahin natin kung ano ang nakasulat sa Juan 1:1. Ito po, at ating babasahin sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay Diyos. So dito tayo ngayon. Ang pagkasulat niyan ay mga capital letter, naging capital letter. Actually sa Greek, Ustad, sa Greek na pagkasulat ay wala yang walang small letter, walang capital letter ang Greek. So nagtaka tayo dahil kung tungkol na kay Jesucristo, sa English pa, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God. Ito ay naging capital letter. Kung titingnan natin, naging capital letter. Pero tandaan natin, kung capital letter ang basahin natin or basihan natin, ikaw dissect na sa salitang... Ang masamang ibubunga nito, Ustad, pagka pinalitaw na yung paggamit ng terminong God in English ay capital letter, lumilitaw ngayon, ang tunog, ang dating ay Diyos Jesucristo. Sa Greek,
mayroon itong dalawang mayroon itong terminology nga ginagamit dito sa John 1:1. Actually ang ginagamit dito sa John 1 itong salitang Tontios at yung Hotheos. Okay? Tonteos at saka yung Hotheos. Hotheos. Isa-isahin natin dito, okay? Pakilinaw muna yung Hotheos. Ang sa Greek ustad, ang tinatawag na Hotheos, Hotheos is rendered ito the God. Hotheos ba o Hotheos? Hotheos. Hotheos. Okay, Hotheos. Okay. Hotheos. May pagka Tagalog, Kasi Espanyol. theology, Hotheos. Oh, Hotheos. Karaniwan naman sabi nila Hotheos o Hotheos. Hotheos. Okay. Sa English ito is the God. Small letter ito. The God. The So, God. small letter. Small letter ito. Sa English. Sa English. Okay. Pero ginawa nilang capital letter. Referring to Jesus, naging capital letter. Ang Okay. Hotheos, naging capital letter. Okay. And the word was God. Instead of the word is godly, naging God, naging capital letter. Sa ibang translation nga yan, kung papansinin natin, tangi sa binanggit pong... Ang sa Greek naman, Ustad, and the second occurrence of the word God is written in Greek. The second occurrence. Ang nasulat doon is Tontios. Tontios na. Ang Tontios, Ustad, is rendered ito a God. Talagang in capital letter. No, small letter. A Small God letter also. pa rin. Kasi yun nga sa Greek, wala nga small letter. Wala rin capital letter. So, ang problema dito, sila ang gumagawa ng capital letter, small letter. Example nga, yung nabasa natin sa John chapter, basahin natin na, Ustad. So, John chapter 10. Basahin ko, ha? Okay. Ito ang madaya sila. Bakit? Sa panahon nga referring to Jesus, ginagawang capital letter. Okay. Basahin natin dito sa, yung si Jesus Christ ay binabato. Okay? Dito sa Juan 10, versikulo 34. Sige. Yung binato na si Jesucristo. Binato siya, okay. Babaton siya. Jesus answered them. Ulitin ko. Juan 10, versikulo 34. 34. In English. Jesus answered them is it not written in your law? In your law. Sarcasm ito Dahil siya naman ay kasama dito. Our law sana, but sarcasm. In your law, I said, ye are gods. Imagine, ye are gods. Small letter. Pero prior dito, si Jesucristo ay binansagan ng mga kanyang kalaban na siya ay God, naging capital letter. Okay, sa 33, tingnan natin. Juan 10, versikulo 33. Okay, si Jesucristo, ang kaharap niya ay mga Hudyo. The Jews answered him saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that you, being a man, makest thyself God. Capital letter. Capital letter. Referring to Jesus Christ, when the writers referring to Jesus Christ, it becomes a capital letter. But when Jesus replied with the same degree of defense, he said, it is not written in your law. Ye are also gods. It's small letter. Small letter. Bakit ang tanong ngayon? Bakit naging small? Naging capital. Pareho man lang ang kahulugan sa Hebrew at saka Aramaic, walang small. Sa Arabic, walang small, walang capital letter. Simple lang naman ang ibig sabihin, Ustad. Gusto nilang i-tailor fit sa kanilang paniniwala, sa kanilang akida, sa kanilang doktrina, na si Jesucristo ay part of Godhead. Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang gamit ay capital letter. Capital letter G sa English, God, at capital letter D sa Tagalog naman, Diyos. Ang matindi pa nito, mga kapatid, kung titingnan natin sa Biblia, sa 2 Corinthians, chapter 4, verse 4, na the same terminology, yung ginagamit sa John 1:1, kung babasahin natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4, I will quote, okay? In their case, the God of this world, small letter. In Greek, there is Hotheos. Satan, so it should be read like this in their case, the Hotheos. 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 God, Hotheos of this world. It should be a small letter. Yeah, dahil kasi Hotheos. At talagang ginawa nilang small letter. Bakit? Referring kasi ni Satanas O kaya hindi talaga pwedeng palakihin yun. Pero, bakit maliit?
pareho man lang pareho man lang ito na Hotheos. So, yun nga. Bakit ginawang capital letter referring to Jesus? Referring to Jesus or referring to the word sa verbo na tinatawag na Hotheos, naging Hotheos, is capital letter. But kang Satanas, ngay also Hotheos, Ginamit ay small letter, G. God of this world. Katulad nga ng binanggit ko kanina, Ustad, sapagkat gusto nilang i-tailor fit, no? Sa kanilang doktrina na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang ibig sabihin nun. Si Satanas, pag sinasabi Hotheos man lang din. Bakit naging small letter ang Yun God? nga eh. Ganun nga kapanganib yun eh. So ito ang problema ngayon, kapatid. Kung referring to Jesus Christ, capital letter, pagpatuloy natin, mayroon pa silang tanong eh. At sasabihin pa nila, o bakit hindi kayo naniwala nga si Jesucristo ng Diyos? Sinasabi ni Jesucristo, before Abraham, I am. Jesus said that. Wala pa daw si Abraham, nandoon na daw siya. So, anong masasabi natin dito? Mapanganib din yan. Ngayon wala pa daw si Abraham eh. Sapagkat kung ang pag-uusapan bago si Abraham ay nandun na si Jesucristo, meron pang isang tao na binabanggit sa Biblia na bago pa lumitaw ang lahat ng mga bundok, etc., ay nandun na siya. Dito na natin buklatin ang Biblia, no? Dito na lang, diretso, Ustad. Proverbs 8, verse 27. Versikulo 27. Dito. Babasahin ko na lang, Sige, Ustad. basahin mo na lang. Babasahin ko na lang. Dahil 8:20 para hindi ng na habulin, Proverbs. okay? Okay. Sinabi dito, I will quote, okay? When He, Lord, prepared the heavens, I was there. Matindi. Nandoon na daw siya, unquote, ha? Doon na siya. When He, the Lord, prepared the heavens, I was there. Unquote. King Solomon did mention that, sabi sa Proverbio. Mabasa naman natin sa Proverbio 8:22 hanggang 30. Sinabi dito, sinabi sa Biblia, the fountains before the fountains, yung pangula pang mga bukal, Mga bukal, ay nandoon na siya. Depths, yung kalaliman, kalaliman. wala pa ito na likha, nandoon na siya. Hindi pa nalikha ang mga kabundukan, mountains, Wala pa mga kabundukan. nandoon na siya. Nandun na rin siya. Matindi sino ito. yan? Si Haring Solomon ang nagsabi sa Proverbio 8, versikulo 22 hanggang 30. Yan, mga kawikaan yan. Kung si Jesucristo ay nagsasabi nga before Abraham, hindi siya nagsabi nga before Adam. Pero mas matindi at mabigat si Solomon dahil sinasabi niya na wala pa ang kabundukan, wala pa ang mga bukal o wala pa ang kalangitan o hindi pa nilikha ng Diyos ang langit, ay nandoon na siya. So matindi ito si Haring Solomon, Proverbs 8:27. So Diyos din pala. Kung gagamitin natin the same logic, Diyos din si Haring Solomon. Lilitaw ganun nga. At mas may karapatan siyang maging Diyos. At sinasabi naman na si Jesucristo, titingnan nga natin, Ustad, mabasa natin ito sa Juan 20:17, kung siya talaga ay Diyos. Sabi niya, say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Ay kung si Jesucristo ay anak Iba kasi, Ustad, pagka si Jesucristo na pag-uusapan baka isipin hindi natin binabasa sa Biblia, isipin nila ay kaisipan lang natin yun. Hindi, babasahin natin. Babasahin natin yung Juan 20:17. John 17, verse 20, verse 17. Para makita ng ating mga taga-subaybay na yan ay matatagpuan sa Biblia. Sa Juan 20:17 po, mga kapatid at mga taga-subaybay, ganito pong ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Matindi. At dagdag pa dyan, kapatid, sa Juan 5:30, sinasabi ni Jesucristo, by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but Him who has sent me. Tagalogin natin yan, Ustad. Dito na mamaya atin yan ipagpatuloy ang Tagalog, brother. Sige. Ngayon dito ay pangatlong episode. Sa pang-apat mamaya tatalakayin natin yung pagsabi ni Jesucristo na hindi ako makagawa sa aking sarili. I can of myself do nothing. Ito yung magpapatunay ng mga bersikulo na kung si Jesucristo ba talaga ay sugo, tao, o
o isang Diyos. So maraming salamat kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Dito tayo ngayon mga kapatid sa pang-apat na kabanata or episode sa ating paksang pinamagatang mga karaniwang katanungan patungkol kay Hesukristo. Ang nakalipas ay binabanggit natin or tinatalakay natin, Ustad Abdullah Kuti, ang Juan 5 versikulo 30. Pakibasa nga sa Biblia kung anong sinasabi dyan sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matwid. Sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Very, very clear. Kung siya ay isang Diyos, makagawa siya ng mga bagay o makapagsalita siya ng mga bagay na ayon sa kanyang sarili. Kung sinabi ni Hesukristo na hindi siya makagawa, nang ibig sabihin na siya ay isang tao at propeta. Nang lahat ng ginagawa niya ay ayon sa Diyos. Tama. Okay, pinahintulutan sa Diyos. Yun ang mga katangian ng bilang isang propeta. Dito naman tayo ngayon na Ustad Abdullah, dahil at least magbasa tayo ng Quran, pagpapatunay natin kung sino ba talaga or ano ba ang parusa or ano ba ang degree kung sinong magsasabi nga si Hesukristo ay anak ng Diyos. Basahin ko dito sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadha ar-Rahmanu walada. They say Allah, most gracious, has begotten a son. Laqad ji'tum shay'an idda. Indeed, ye have put forth a thing most monstrous. Takadu samawatu yafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. The skies are ready to burst, the earth to split asunder, and the mountains to fall down in utter ruin. Anda awli rahmani walada. That they should invoke a son for Allah, most gracious. Wa ma yanbaghi li rahmani ayyattakhidha walada. For it is not consonant with the majesty of Allah, most gracious, that he should beget a son. Matindi ito, Ustad. Bakit? Sinabi ng Allah dito na ang kalangitan, ang burst, ano bang burst sa Tagalog? Bagay sa sambulan. Sa sambulat. At ang mundo, split asunder. Maghahati. Kung Mahati sinong ang mundo. magsasabi na ang Diyos ay may anak. Malaking kalapastangan ang pagsabi na ang Diyos ay may anak. Bakit? Hindi siya babae at hindi siya lalaki. At malabo talaga magkaroon ng anak ang Diyos eh. Sabi Malabo naman nila talaga. na ang rason naman ng ibang mga kababayan natin, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito ay hindi ito sang-ayunan sa Islam. Dahil kung ang Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay, bakit isang lang anak niya gawin niyang dusina? At sa Islam, magagawa lang niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa katangian bilang Allah. Sa kanyang tinatawag natin asma wa sifa, sa kanyang pangalan at sa kanyang mga attributes. Example, may mga katanungan kung talaga magagawa ng Diyos ang lahat. Makalikha ba ang Diyos ng bato na malaking bato na hindi niya kayang bubuhatin? Ay hindi. Dahil sa panahon na lumikha siya ng bato na malaki at hindi niya kayang bubuhatin, nang ibig sabihin, mas malaki at mabigat pala ang bato. Another thing, ang Diyos ba ay makalikha ng Diyos na isa? Pangalawang Diyos? Ay hindi. Dahil paglikhain ng Diyos ang isang Diyos, ito ay may simulan. Ang Diyos ay walang katapusan at walang simulan.
So kung likhain ng Diyos ngayon, na araw na ito, may simulan. So ang Diyos ay hindi po siya makalikha another God. Hindi po, bakit ang Allah nagsabi, Kul huwallahu ahad, na siya po ay isa. Sa panahon ng likhain ng Diyos, ang pangalawang Diyos, nag-contradict siya sa kanyang sarili. Dahil sinasabi niya na siya lamang ay isa. Tama yun. So ang Diyos ay hindi niya malikha ang mga bagay na salungat sa kanyang kagustuhan, kundi yung mga bagay na malilikha ng Diyos, yun lamang ang ating paniniwalaan. Hindi natin sabihin naman nila nga, bigyan yung limitasyon ang Diyos, ay common sense. Makalikha ba na ang Diyos ng mga buhangin na hindi niya mabibilang? Ay hindi na siya maalam kung hindi niya mabibilang. Makalikha ba siya ng mga tao na hindi niya nakikita? Ay, hindi. Lahat ng nilikha niya ay makikita niya. So may mga bagay na ito, if addressed to God, ay hindi ito applicable. So kung sabihin naman nila na ang Diyos ay magawa niya lahat, diyan ang dahilan na may anak siya. Eh bakit may apo rin? Magkakaapo din ang Diyos. Ikaw, Ustad, anong masasabi mo? Sa bagay na ito, mula kanina hanggang sa ngayon, pakirecap nga. Kaya i-recap natin, Ustad Romas, na mula pa ng ating talakayan, ang iba't ibang mga katanungan patungkol kay Kristo, na di umano ay kinikilala nilang Diyos na nagkatawang tao, ay nilinaw natin. So una, na sa Juan 8:40, na si Jesucristo mismo ang may sabi na siya ay tao na nagsaysay ng katotohanan. Pinatunayan din sa mga gawa ng mga apostol sa 2:22 na siya ay tao na pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan. At doon din sa Juan 10:30, hindi nangangahulugan na si Jesucristo at ang Ama ay iisang Diyos, kundi bagkus sila ay iisa sa pangangalaga ng tupa. Ibig sabihin, ayaw nila na mayroong mapahamak ni isa doon sa mga lingkod ng Diyos. At sa iba pang binanggit natin kanina, na may tinatawag na anak ng Diyos, napakaraming tinatawag na anak ng Diyos, nang ibig sabihin ay symbolical lang yon. Nang ibig sabihin ng anak ng Diyos ay godly people. Katulad nga ng mga propeta at sugo ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At kailanman ay hindi maaaring maging Diyos si Jesus, sapagkat siyang may sabi, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako at ang paghatol ko'y matwid. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ang nagsugo nga sa kanya, Ustad, ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, na kailanman ay hindi magkakaroon ng anak. Sapagkat kapag sinabi ng sino man na ang Diyos ay nagkaroon ng anak, ang mangyayari, ultimo ang pinakamundo ay maghihiwalay. Ultimo ang kalangitan ay sasabog. Ultimo ang kabundukan ay mapupugnaw kapag iyaan ay naging kaisipan ng tao. At mismo ang Diyos mismo ang may sabi. Maidagdag ko pa dito sa Isaiah 46:9, ang uri ng kanyang pagka-Diyos batay sa kanyang patotoo mismo. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Kaya nga, kul wallahu ahad. Ang Allah ay Iisa lamang talaga. At very clear, Ustad. Yung ayon sa Biblia, yung namatay na si Jesucristo, hindi naman tayo naniniwala nga siya po'y namatay. Tama. Ang kapayapaan ng Allah ay sama sa kanya. Ayon sa Biblia, ang namatay ni si Jesucristo. My God, my God, why hast thou forsaken me? Yeah. Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Eh kung siya ay Diyos, eh bakit tumatawag pa siya sa Diyos? Yeah. At kung si Jesucristo, yung sa bautismo sa River of Jordan, okay? Nakita doon ang Diyos, the Spirit of God. This is my Son. Sabi niya, isa lang. Eh si Jesus din yung nagsabi. Ha? Nga si Jesucristo ang nabautismuhan, din si Jesucristo din yung nagsabi. Dahil isa lang sila. Kung sabihin nila na isa, my God, why hast thou forsaken me? Yung tinatawag ni Jesucristo, siya din yun. Ha? Kung sabihin man nila nga isa, yung napako si Jesucristo, napako ang Espiritu. Napako din ang Ama. Yung namatay si Jesucristo, namatay din ang Ama. Namatay din ang Espiritu. Dahil isa lang sila eh. So yun ang mahirap. Kung sasabihin natin na isa lang ang Diyos, ang Ama, ang Anak at Jesucristo, mga kapatid, mayroon kayo, maniwala kayo, mayroon kayong more than one na Diyos. Dahil pag sabi ninyo na ang Ama na Diyos, matanda,
Pag sabi natin na anak na Diyos, bata. So, hindi pareho ang edad. So, kayo mga kapatid, pag sabi ninyong may Diyos Ama, matanda. Pag Diyos Anak, ay bata. So, ito ay may dalawa kayong Diyos. Ang isang Diyos, bata at matanda. Kontradikto po ito sa Quran, kontradikto din sa Biblia, dahil sinasabi po ni Jesucristo, ito, Juan 17:3, this is eternal life, that they will know you, thee, that you are the only true God. And sa Marcos 2:79, sinasabi, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.